Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. So etong grupo ng mga DDS, ang kapal ng mukha, ha? Nananawagan sila, no, sila, alam niyo yun, yung mga leader-leader nila, yung mga bitter diyan. Tapos itong dalawang malalaking ulo na to, si Ka Eric, no, si Eric na isang NPA, hindi pa naman ito talaga official na nawawala sa kanila eh. Walang pruweba na siya ay sumuko, walang pruweba na siya po ay kumalas sa NPA. Walang pinoprovide yan. Taong yan. Naging speaker, naging ano lang ito, administrator ng Iloilo Mayor, si Jed Pabilog. Tapos nung time ni Duterte, yung amo niya, nilista ni Digong para papatay. Di ba? Habang nasa Japan, hindi na bumalik. Oh. Ngayon, siya, siguro natakot kay Duterte, pumanig at naging alaga ng mga Duterte. Tapos eto namang mapagpanggap na si Greco Belhica na galing-galingan, akala mo naman napaka-significant ang nagawa niya na contribution dito sa ating bansa nung siya ang PACC chairman. Diba? Wala namang mabigat na binangga, walang binanggang mga bigating politiko at mga negosyante. Diba? Sabi si Duterte, he dismantled the oligarch. Uy, asan? Sinong oligarch? Lopez? Ng ABS-CBN? Sino pa? Diba? Tapos ipinalit niya yung mga tropa niya, Chinese. Oh. Ngayon, sumasawsaw naman po sila rito sa lehitimo na raling nagaganap ngayong araw na ito na nagpapahayag ng kanilang pagtuligsa, ng paggalit, ng tutol nila sa malalang korupsyon sa panahon ngayon. And so happened dito sa administrasyon ni PBBM nangyari. Yun ang binana niya sa nakaraang administrasyon Tapos nagkaroon pa siya ng isang DPWH secretaryng loyalista na hindi loyal sa taong bayan at sa kanya. Loyal sa mga kontratista. Amakin mo yung mga trabaho ng mga taga-DPWH, pinabayaan ng mahabang panahon. 3 years is something. Ang daming pwedeng gawin. Di ba? Ang dami niyang pwedeng gawin para sana natigil. Sapagkat noong 2020, hindi na kinaya ni Digong yung pangako niya na in 6 months tapos na ang corruption na yan. Wala na siyang nagawa kundi umamin. 4 years later, pagkatapos niyang ipangako sa taong bayan, tapusin niya, ubusin niya yung korupsyon. Mas matindi ang anak niyang mangako, 1 day lang. Si Sara, di ba? Halatang natarantado tayo ng mga mag-aamang to Now, merong PACC pa nga noon si Duterte. Naalala ko lang. Sabi niya rito October 26, 2020, si Duterte, 2020 rin nagsalita. November na tayo. Sabi rito ni Greco, tumangging pangalanan ni PACC Commissioner Greco Belhica ang mga iniimbestigahang kongresista at contractors. Kala ko contractors Kaugnay ng korupsyon sa DPWH dahil makukompromiso ang kanilang investigasyon. Walang yan. Sabi niya, I don't want to do blind items. Alam mo, dapat shame campaign Bakit? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ni Tatay Diggs, uso doon ang murahan. Uso doon ang brasuhan. Di ba? Bakit parang merong isang padisente effect? Di ba? I don't want to do blind items or make a bulletin board or a noise board of our investigation. Dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi doon sa nahuhulihin na siya. At that will compromise our investigation. Ano akala mo sa mga yun? Walang utak? Di sana hindi mo na rin sinabi that you were investigating them. Di ba? Alam nila, corrupt ako. Okay, inimbestigahan ako. Di ba? Laylo muna.
Our reports will be submitted to the President and to the appropriate agency in courts to conduct the investigation. Yun ang hinahanap, ano nangyari. Di ba? And then pagdating nito, if I'm not mistaken, November 2020, sinabi ni Duterte, dyan sa PWH, rampant dyan ang ghost project, walang delivery. Natural. Ghost, wala talagang delivery. Oh, yeah, he's a pastor like Joel Villanueva. Pero super interested sa politika. Saan ka ba talaga interesado, Pas? Ay nako, wala naman siya talagang nagawa nung panahon niya. Sabi ngayon, ito, it is drowning in corruption, pork barrel budgets in politics. It is expensive, a waste of money and abusive. Alam niyo, isang malaking kaipokritohan ito. Katotohanan ng kanyang sinasabi, pero para sa kanya sabihin niya ito, isang matinding pagkaipokrito yan. Bakit kanyo? Ha? Sinabi ba niya yan nung panahon niya? Panahon niya ang House Speaker, itong si Senator Alan Peter Cayetano, na siyang nagpalala ng katarantaduhan ng small committee. During the budget season, ayaw niyang ipasa yung trabaho. Di ba? Meron silang agreement sila ni Lord Alan J. Velasco ng Marinduque na papasa niya na yung pagiging House Speaker. Ayaw niyang gawin. Inostage siya yung national budget at meron palang hocus-pocus na ginagawa. Binuo pa rin niya yung binabanata na sa panahon pa ni Pinoy, pinupunan na ng Makabayan Block, yung small committee na scam committee na siyang tumatanggap ng mga individual amendments or insertions, yung committee na yan, sa ilalim ng Committee on Appropriations, pagkatapos ng second reading ng national budget sa plenaryo, na dapat sana under the rules ay hindi na magkakaroon ng pagbabago. Pero sarili nilang rules nila, labag nila, hindi ito pumapalag dun Hindi siya pumipiyok dun. Natapos ang Duterte administration, wala kang narinig na pagpiyok niya tungkol diyan sa mga insertions. 2019, may nahuli sina Tito Soto at saka si Ping Lacson na insertion dun sa national budget. Tahimik din naman siya. Kung hindi yun nahuli, sa tingin nyo, ibibito ni Duterte yun? Ay, lusot na yun Pakinabang na yun di ba? Ayun, sino to? Wala tong moral ascendancy para manawagan. Diba? Sabi niya rito, it brought us more problems than solutions. Shut it down and then reform. So, i-shut down daw natin yung gobyerno at i-reforma ito. Mga duwag ding magsalita para hindi madali sa inciting to sedition paano naman kayo paniniwalaan ng taong bayan? Siyempre sa DDS, alam nyo na given na yan. Di ba? Dyan pa lang takot na kayong rektang magsalita. Nung panahon nga nila, ang mga diskaya, di ba? Lumaki ng lumaki yung kanilang mga mga nakakana dyan. Sa panahon ni Duterte yan Nagsimula silang na mayagpag. Sinabi rin ni Lacson yan. Nagsimula na 2015, 16, 18, 2025. Yan, na lumobo ng lumobo. Naging very active yung bank accounts ng mag-asawang Diskaya. Ito yung sa kanila. The number one contractor. Di ba? Panahon ni Duterte, merong isang matinding pagbahang nangyari din noon. Nagpalubog sa Montalban, San Mateo, Marikina. Na binalot sila ng putik, nakaabot pa rito sa aming lugar yung baha na yon. 2018 yata yun, o 19, basta panahon ni Duterte yon bago mag-pandemic. Bago mag-2019, mga 2018 na tayo. Di ba? Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon ng ating Pangulo sa gitna ng kanyang termino to rectify his mistakes na inasa niya, umasa siya ng matinding pagtitiwala niya kay Bonoan, sa DBM secretary niya kay Bina Pangandaman, isa ring babaeng yan ang salarin dyan.
dapat nakikita niya na yun. Dapat nag-iisip na sila. Bakit palala ng palala ang baha? Palaki ng palaki ang pondo. May 13,917 flood control si Duterte. Bakit parang walang epekto? Dapat tinignan na nila yan eh. Di ba? O ngayon, nagkakalintik-lintik na sa sila umiikot. O si Pangandaman. Kaya hindi ako kumbinsido sa pag-iikot nun eh. Di ba? Pero, ang importante, tinatama nila yung pagkakamali nila. Yun ang pinaka-importante. Nasa huli ang pagsisisi, pero bago ka magsisi, tama mo na kung meron ka pang pagkakataon. At ang pagkakataon na yun, yung meron ka pang kapangyarihan. Kaya nga sabi ko, let's give them a shot to rectify their mistakes. Kapag hindi talaga nila sineryoso, panahon na para kumilos ang taong bayan. Diba? We deserve better. Hindi tama lagi tayong nakalubog sa mga baha na yan. Nagbabayad tayo, pwersahan ng kaltas ng buwis. Diba? Tignan natin ngayon yung ginawa ng Pangulo na mag-i-investigate. Tsaka nung panahon pa ng 2020, 25, yung 25 budget, di ba? Just sa flood control, 16.7 billion na flood control projects. Actually, dyan sa DPWH, 22 billion pesos ang kanyang na-veto dyan sa 2025 budget. Kaya lang, ang problema nga kasi talaga, kaya pati siya mismo nagalit eh. Kaya nag-resign sa pwesto sa Committee on Appropriations si Saldico. Dahil nagalit si Dad, sabi ni Sandro. Ito ang isang may kasalanan, Martin. Ito nga post ko eh. Sabi ko nga rito Sabi kasi ni Martin dito, the House of Representatives of the People will never condone corruption. Kaya bigla akong Bakit? Eto ngayon. Sabi ko sa post ko, hindi ka bagitong kongresista. Nagsimula ka noong 2007 hanggang 2019. 9 years yan eh. Tapos, nanalo siya noong 2022. Bakit hinayaan niya yung pagpapatuloy po ng pagbubuo ng small committee or scam committee pagkatapos ng second reading, mapumasa sa second reading ang proposed national budget? Bago mag-second reading, dumadaan na yan sa mga committee hearings. Diba? Doon na yan, ini-scrutinize. Very unfair sa mga matitinong kongresista na trinabaho kada committee nila para masiguro maayos ang budget. Tapos hindi niya pinigilan ang small committee na tinatatag ni Saldico sa panahon niya. Ang small committee ang tumatanggap ng individual insertions during budget season. Kaya nagkaloko-loko eh. Tapos dapat po noong pang 2022, isinulong niya na yung open BICAM. 2022, ginawa nila yung budget for the 2023. The first budget ng Marcos administration. Di ba dapat doon pa lang? Kasi matagal na siyang kongresista, alam niya na ang katarantaduhang nangyayari sa small committee, alam niya na yung nangyayaring katarantaduhan dyan sa criminal BICAM. Isipin mo, lahat ng budget process, Senate and Congress, lahat yan may camera, napapanood ng taong bayan in public. Pero pagdating na yung mga versions nila, itatama na lamang, pagtutugmain yung versions nila, madali nang gawin, yun pa yung naka-private. Tapos doon pumapasok ang matinding insertion ng Senado at yung mga consideration nila. Di ba? So ano nangyari sa 2025 budget? Sabi nga ng Pangulo natin, hindi niya na makilala yung kanyang budget. Ano ang puna kay PBBM? Kaya nasira pangalan ng Pangulo eh. Pag ako tinatanong tuloy, nasaan, ano ang achievement ni PBBM? Anong nagawa niya? Alam niyo ba, wala akong maituro talaga eh. Wala akong masabi na yung sa trend sa ilalim ng lupa.
Di ba? Yung subway, di naman kanya yun eh. Kahit idea pa ng tatay niya, idea lang yun eh. Panahon ni Duterte yun. Duterte legacy yun. Yung dun sa MRT na nagamit yung mga lumang tren. Dati nang ginagamit yun eh. Panahon pa ni Duterte, yung Dalian trains. Panahon pa ni Duterte, ginagamit yun. 3 yung maandar dati doon. O, kalauna natigil kasi hindi tugma yung riles, yung gulong niya sa riles. Kinakailangan pang kalikutin. O. Ang tanong ngayon, dagdagan na ba yung napapaandar ni na PBBM? Yung MRT-7, hindi rin kanya yun. Duterte rin yung MRT-7. Ano ang meron kay PBBM? Di ba? Ang ginawa kasi ng mga hayop ng mga taga-DPWH na to at mga kongresista, pinagtulong-tulungan, pagsamantalahan, no, gahasain yung ating budget. Yung budget ng Pangulo, ito yung ipatutupad niya na proyekto niya para sa taong bayan. Hindi matutuloy. Bakit? During the BICAM or during the sa small committee pa lamang, anong nangyayari? Kinukuha ng mga tao doon, ng mga staff doon, yung pera, ilipat natin sa hinihingi ni congressman. Oh. Tapos yung budget, yung net request ng DPWH, saan mapupunta? Substandard, ghost projects. 'Di ba? Paulit-ulit ang trabaho, palaki ng palaki gastos. Tapos yung proyekto niya mismo, hindi niya magawa-gawa. Kasi yung pera, taon-taon, kinukuha, nililipat dun sa mga trip na project ng mga kongresista. Mabuti sana kung matitino yung proyekto, tangina, substandard din naman. Oh. Ay nako. Kaya wala akong maituro eh. Di ba? Sabi mo nga, bakit hindi mo sinawata ang mga ginagawa ni Saldico during the 19th Congress? Bakit hindi mo pinangunahan ang makatotohanang investigation sa flood control projects na yan noong 2023 pa lang? Taon-taon, bumabaha, nakakaawa. Dati lagi yung mga taga-Norte, taga-Bicol, di ba, Mindoro, binabaha. Huwag natin intindihin yung taga-Davao, ayaw nilang mapakialaman eh. Tiisin na lang nila basta Duterte. Di ba? Bakit hindi iniimbestigahan? Ngayong pumutok na itong problemang ito, nagkakandatarantahan ang dalawang kapulungan, Senado at Kongreso, hindi naman na kayo kailangang mag-investigate. Bakit nag-i-investigate? Kanina nabasa ko, sabi ni Terry Ridon, pwede siyang mag-give way, itigil na yung investigation nila to give way to the ICI. Anak ng puta. That's such a waste of money. Tamang itigil nila. Tamang itigil at hindi rin naman tama na sinimulan nila yon. 'Di ba? Ang dapat doon, nananawagan lang sila sa Pangulo na badaliin na ang pagbubuo ng ICI. Oh, hindi para pumapel, mambulabog. 'Di ba? Para dapat sana hindi na bulabog si Saldico, hindi nakatakas. Nangyaya. 'Di ba? Pero in fairness, nangako naman itong si SMR. I believe he's now willing to make a difference before it becomes too late for them. Bago natin sila lusubin. Oh, pati ang Senado. Sinusulong niya, sabi nga sa inyo mula sa kanyang staff, no, sa kanyang kampo nang galing yung nakiusap sa akin na i-content ko naman ang Open BICAM. Oh. Kaya yun, kino-content ko na dati pa yung Open BICAM or Public BICAM pa nga ang tawag namin. Tapos ngayon, pangako niya rin, nila ni Mika Swansing, yung pumalit si Saldico, hindi na magkakaroon ng small committee. Pag nakatapos na yung mga committee amendments, di ba? Yung mga committee amendments, dadalhin na yung national budget sa second reading.
Pag napasa yun, semi-final na yun. Hihintayin na lamang doon yung third reading. And then pag pumasa na ng third reading sa kanila yan, wala naman ang mababago doon, halos. Maliban na lang sa plenary, mayroon pang hingiing pagbabago, mas maganda sa plenary, nakikita ng taong bayan na papanood. May transparency. Di ba? Then yung final version ng House, dadalhin yan sa Senado. Pag hindi sila magkakatugma sa mga versions nila, kung alin lang naman po ang hindi sila tugma, yan ang pagmimitingan sa BICAM. Ang gusto niya mangyari, public or open BICAM. Tapos open doon sa mga kritiko na manood. Makibahagi. Dapat lang kasi sabi nga niya, pera yan ng taong bayan. Karapatan nila yan na makialam sila. Di ba? So again, I appeal, just give them a chance, di ba? Let's give them a chance to correct their mistakes. And again, next year, kapag wala po talaga silang ginawa, walang nangyari, nagtakipan, di ba? Di panahon na po natin. Talagang ako na magsasabi, enough is enough. Lumusob na tayo. Pwersahin na natin yung mga mambabatas natin. Tayo na magbigay ng hustisya sa ating mga sarili. Yun ay maganda ron. Di ba? Kaya yung sinasabi ni Boy Corriente, paano papanagutin sa PBBM? 6 na taon yung termino niya. Digong, tinapos siya yung 6 na taon niya na wala siyang itinama. Si PBBM, tinatama nila yung mga pagkakamali nila. Pero ito sana talaga si Martin. Ang dapat na pinakamalaking naging papel dito, hindi niya sana pinayagan yung mga katarantaduhan ni Saldico. Dahil imposible naman pong hindi niya alam yan. Imposible yan. Hindi niya alam yan. Napaka naging higpit-higpit nun kay Sara. Di ba? Sabi ko nga nakakahiya naman din. Galit na galit tayo kay Sara. Gusto nating ma-impeach, gusto nating masiba. Tapos pababayaan lang natin itong mga tongresista. That's unfair. Di ba? That's unfair. Dapat lahat ng mga salarin sa paglalaro ng pondo ng bayan, papanagutin po natin. Panawagan natin ang panagutin. Pagdating ng botohan, huwag na nating iboto. Pabayaan na natin sila. Di ba? Yan ang gawin natin. Bago tayo mag-resort sa gulo, yung demokratikong proseso muna. Total, gusto nila nang gumawa ng pagbabagong itama ang mali nila, bigyan natin sila ng pagkakataong gawin ito. Pero isang beses lang. Hindi pwedeng taon-taon pagkakataon. Di ba? Kasi kung taon-taon pagkakataon, di taon-taon ang pagkakataon naman para magkamali. Sadyaan na yan. Hindi pwede ang ganon. Pati naman senador sinasabi ko lahat sila mambabatas nga Di ba? Ito kasi, kina Martin, sila yung may small committee. Nasa kanila yung power of the purse. Di ba? Tsaka pagka maayos po ang budget natin, magagawa ng Pangulo yung mga proyekto na dapat matagal nang napasimulan para sa taong bayan. Nangyari wala siyang magawa. Di ba? Kaya ngayon, ang gusto niya mangyari, pag hindi maayos ang naging itsura ng budget na hinihingi ko, malayong malayo, nako, mag-reenactment na lang tayo. Mabuti pa. Di ba? Reenacted budget. Pero, hindi dapat i-release. Ito yung ko ron doon sa reenacted budget. Magkakaroon uli ng budget yung DPWH. So, dapat doon, hindi ilabas ni Mina Pangandaman yung pondo ng DPWH sa flood control projects. Di ba? I-hold nila yon pati yung sa ibang mga proyekto. Kasi lahat yun magkakaroon uli ng budget magre-renew lang. Sir Jeremy, sana wag nang bigyan ng budget ng OVP kasi winawaldas hindi niya pa sinasabi kung nasaan ang winawaldas niya. Well, it's up to the House and to the Senate yan. Pero again, deserve naman nila na mayroong budget para po sa pasahod sa mga tao, di ba?
Pero hindi naman po ganun kalaki. Eh. Balita ko, hihingi ng 22, ilang milyon yun para sa kanyang biyahe. Para sa 2026. Nep, no? Pagbalik dito, chismis ang dala. Wala namang dalang kahit man lamang tawag dito, nang utos sa kanya na mag-i-invest kami sa inyo, wala eh. Halatang halata na pinaghahati-hatian na nila ang kayamanan ng Pilipinas. Sinisimot ng kaban ng bayan kasi araw-araw bilyon na pera nakukolekta sa buwis. Kaya buwis pa tayo, more 12%. Di ba? I agree. So, isipin nyo na lang sa flood control, 1 billion, 1.2 billion a day ang ginagastos ng bansa natin sa flood control. Flood control pa lang yan. Di ba? Kaya yung Pangulo natin, sabi nga nila, galit na nga daw. Kahit na, sabi, etong ICI, walang sasantuhin. Kahit na sino, sasagasain yan. Yun ang utos ng Pangulo. Okay? So, iwan muna natin to. And then, shame on you dun sa mga DDS na gustong sumausaw sa usapin ng accountability, wala kayong karapatan. Kasi tahimik kayo nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Si Mark Villar, never nyo ang kinalampag. Di ba? Ay, nako. Yan, i-hold natin to muna. Until next year. Pag walang nangyari, walang napanagot, saka tayo magrevolusyon. Pero sa ngayon, bigyan natin ng pagkakataon